Sa pagdinig sa Kamara ngayong araw, ibinalita ng Department of Energy na kasado na ang unang rollback nga sa petrolyo mula nang pumutok ang giyera sa Middle East. Para sa detalye magbabalita si Mobile Journal Amy Atienza. Amy, magkano na raw ba ang magiging rollback bukas? Cheryl, sa isinagawang pagdinig ng House Joint Committee on Legislative Energy and Development, sinabi ni Department of Energy Undersecretary Alessandro Sales na kagaya ng naunang inanunsyo ng Pangulo, aabot pa rin sa 20 pesos and 89 centavos ang magiging bawas sa presyo ng diesel. Bababa rin ang presyo ng kerosene na may bawas na 8 pesos and 50 centavos habang nasa 4 pesos and 43 centavos naman ang gasolina. Ayon pa kay Sales, best case scenario raw dito na bumaba pa sa price range na 75 pesos to 90 pesos ang diesel. Pero yan ay kung magkakaroon lamang ng long-term ceasefire agreement sa Middle East. Aabot din daw ng ilang buwan bago makamit yan dahil na rin sa damage sa oil infrastructure. Samantala, ngayong patuloy ang pagdinig ng lead committee, ilang progresibong grupo na rin ang nagsagawa ng kilos protesta sa Kamara kanina. Si Batangas Representative Leandro Leviste pa mismo ang nanguna at panawagan nila na ibaba na ang value-added tax sa mga produktong petrolyo. Cheryl, sa ngayon ay titingnan din ang magiging aksyon ng komite matapos nga ipasa ni House Speaker Bogie D at Majority Leader Sandro Marcos ang Kalinga Bill na siyang tutugon sa mga pangangailangan ng mga apektadong sektor matapos ang pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Cheryl? Napag-usapan ba yung, kasi ito, kagaya nito, Amy, lumabas sa reports na hindi nagkasundo sa peace talks sa Pakistan, ang Amerika at Iran. Ngayon may rollback, so ano ang panganib niyan na mabawi ito matapos nga itong hindi pagkakasundo sa peace talks? Cheryl, titingnan pa natin kung ano yung magiging usapin naman ng House Joint Committee tungkol nga dyan. Pero nasabi na rin naman na sapat nga raw yung supply pa rin ng mga produktong petrolyo na papasok nga dito sa ating bansa. Kaya titingnan pa rin natin na magkakaroon pa rin at magtutuloy-tuloy nga itong rollback dahil ito na yung 7th week na nakita natin yung changes sa pricing. Kaya nga sinabi din ni DOE Undersecretary Sales na ngayong 7th week makikita natin yung pagbaba. Pero so far, ang projection niyan dahil nga may mga supply pa rin, ay hindi na rin talaga babalik doon sa pre-crisis price range yung presyo ng mga produktong petrolyo. Maraming salamat, Mobile Journal Amy Atienza.